find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faithful God have I. What a faithful God have I. You are. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord, I come before your throne. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faithful God have I. Oh, what a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord of mercy. Oh Lord of mercy, you have heard my cry. Through the storm, you're the beacon, my song in the night. In the shelter of your wings, hear my heart's reply, singing what a faithful God have I. Oh, what a faithful God have I. You are. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord, all sovereign, granting peace from heaven, let me comfort those who suffer with the comfort you have given. And I will tell of your great love for as long as I live, singing what a faithful God have I. Oh, what a faithful God have I. Faithful in the morning. What a faithful God. Faithful through the night. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Oh, what a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You're faithful in every way. Faithful God, faithful God, you are faithful. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating confession of faith. Atin po itong ideklara at atin pong basahin po ng sabay-sabay. Basahin po natin at ideklara ng may taus-puso nga pagkaunawa po dito po sa bagay po nito. Basahin po natin na sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven
and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Tayo pa sa mandaling tumayo po at basahin po natin ating teksto sa umaga pong ito. Makibukas po tayo sa aklat po ni Job, no? Job chapter 1. Basahin po natin buong chapter 1 po ng aklat po ni Job. Basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, at sa last verse po sa verse 22 ay sabay-sabay po tayo. Job chapter 1, verse 1. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. And he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. When a period of feasting had run its course, Job would send and have them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. The Lord said to Satan, where have you come from? And Satan answered the Lord, from roaming through the earth and going back and forth in it. Verse 9, does Job fear God for nothing? Satan replied. Verse 11, but stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Verse 13, one day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, and the Sabaeans attacked and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who was escaped to tell you. Verse 17, while he was still speaking, another messenger came and said, the Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. 19, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house, it collapsed on them and they are dead, and I am the only one who has escaped to tell you. And said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Altogether, in all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Tayo pa mandaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa na ipong banal na salita. At kami nga ay dumadalangin sa iyo, Panginoon, na pagpalain mo yung salita sa oras na ito at gamitin mo itong instrumento upang patuloy nga naming maunawaan at maintindihan, Panginoon, ang ipong mensahe sa oras na ito. Sa iyo namin tinataas, pinagkakatiwala ang gawain na ito sa lugar na ito at patuloy pagpalain ang buhay ng bawat isa. Ito ang panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo na pong bawat isa. So, yung chapter 1 po ng Job po, ito po ay isa sa mga devotions po natin sa oras po na, sa araw po na ito, linggo pong ito, itong nakaraang linggo, ito po yung ating pong devotions dito po sa aklat po ni Job. Konting background po sa Job, baka may nagtatanong, sino daw sumulat ng Job? Wala ba nagtanong sa inyo during your devotion? Sino yung sumulat ng aklat ni Job? No? Anybody? No?
Actually, ano po, no? Wala pong account o direct account kung sino po talaga ang nagsulat po sa Book of Job. May nagsabi si Moses, no? Pero isa lang po ang sure kung sino po ang nagsulat po ng Job. It is the Holy Spirit. Pero sa human, no, human writer, human author, ay hindi po idinitalya kung sino po talaga yung tunay na nagsulat po ito. But the Holy Spirit, I'm sure, and 100% sure, na siya yung nagsulat po nitong Book of Job. Ito pong Job po ay, although pinaka-oldest book, pinakaluma, no, pinakalumang book po ito na naisulat, ito po ay naka-canonize po, no, ito po ay napasama po sa canon kung saan ito po ay meron po direct revelations from God, which is the Holy Spirit, the sole author of this book, no? Ito pong kay Book of Job. At isa po ito sa mga pagpapatotoo, no? When it comes sa mga sufferings, trials, persecutions, hindi po nawawala po yung Book of Job patungkol po sa mga bagay po na yan. At maging sa binasa po natin, ito pong text po nito, no? Ito po isinulat in the context, no? Ito po yung sinasabi nga, in the context of a sudden or tragic loss. Kung tayo man ay namamatayan ng mahal sa buhay ng bigla, nawawalan ng trabaho ng bigla, nagkakasakit ng biglaan, o yung mga biglaan, mga hindi magandang pangyayari po sa buhay po natin. This the right context po sa mga buhay po natin. At sa mga hindi po natin mga na-experience po natin hindi po maganda sa ating po pang araw-araw na pamumuhay. This is the right context. Dito po nga Book of Job. At ito po ay nagtuturo po sa atin kung paano po natin dinidil, paano natin hinaharap itong mga problema po ito, kung paano natin aharapin itong mga pagsubok po na ito na dumadating, no? Dumadaan po sa ating mga pang-araw-araw po na pamumuhay. No? Is the Book of Job. Doon po sa inyo po mga devotions, I'm sure gumawa po tayong mga devotions po natin at marami tayong mga reflections po doon dito po sa Book of Job. At minsan, bumabalik yung inyong mga alaala sa mga bagay na nangyari sa atin in the past. May mga tragic moments tayo na naranasan, and I'm sure ito ay nanunumbalik na binabasa po natin itong Book of Job, no, na nare-reminisce po tayo doon po sa mga nangyari in the past, mga hindi magandang bagay, yung mga biglaang mga bagay na nangyari sa atin, hindi natin akalain na all of the sudden ay mangyayari, biglang nawawala sa atin ng mga bagay na mga iba't ibang mga bagay. Ito po ay ipinapakita po ng aklat po ng Job. And dito po sa aklat po ng Job, isa lang po sa mga maraming katanungan ang nagtatanong po dito, bakit daw po nakaranas ng sufferings itong mga righteous people, itong mga upright man, o ito yung mga mababiit na tao, yung mga mabubuting tao, quote unquote. Bakit daw nakakaranas ang mga tao ng ganito, samantalang yung mga ibang tao daw na mga, no, sa salitang kanto, mga pusakal, mga halangang kaluluwa, hindi nakakaranas ng mga suffering. Samantalang yung mga anak ng Diyos ay nakakaranas ng mas matitindi pang mga suffering. Kaya yung big question po rito, why should a righteous man suffer? And why we suffer? Bakit pagin tayo po ay nakaranas ng mga iba't ibang mga kahirapan, pagsubok, yung mga matitinding sakit, at minsan humahantog pa po sa kamatayan? Na bakit natin nararanasan po yan? At ano po yung ating nagiging reaksyon, yung ating po nagiging tugon kapag dumating na po yung mga bagay po niya sa ating buhay? Isa sa mga quotation, when it rains, anong kasunod nun? It pours. No? Before, ang pagkakaalam ko, pag sabi when it rains, it pours, kapag umuulan, bubuhos. Napaka-literal. No? Kapag umuulan, bubuhos na literal talaga na ulan. No? Na-chinek ko yung meaning ng when it rains, it pours. No? Ang kahulugan pala nun,
Na kapag ka pala may nangyari isang hindi magandang bagay sa iyo, sa ibang lugar o sa ibang tao, may nangyayari din. No? Kaya pala when it rain, it pours. Hindi lang ikaw nakakaranas yan, naranasan din yan ng ibang mga tao. Pero dati pagkakaalala ko, pag umuulan, pag, pag bubuhos talaga yung ulan, bubuhos talaga sa alulod yung ulan. No? Hindi pala yun ang ibig sabihin pala nun. No? Kaya, pasensya na po, ngayon ko na po talaga nalaman yung meaning po na yun. No? When it rain, it pours. Pero ito po sa atin po nga pag ninilayan po, no, why should the righteous man suffer and why we suffer? Bakit tayo nakakaranas o bakit tayo nakakaranas ng itong mga paghihirap o kahirapan? Kasama na po yung sakit, kakulangan sa pananalapi, kawalan ng trabaho, inaalipusan ng ibang mga tao. No, yung mga suffering po na yan. No, bakit natin nararanasan yan? At kapag dumating po yan, ano yung magiging reaction po natin? Ano ating magiging tugon po sa mga bagay po na yan? Tayo ba ay gagante sa mga taong nanakit sa atin? Tayo ba ay rest back sa mga taong umalipusta sa atin? No? This is about tried and tested. No? Tried and tested. This was Job chapter 1. Sinubukan at nasubok. No? Tried and tested. Tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po ay bat-bat ng mga suffering. Sino rito hindi po nakakaranas ng suffering? Sino rito walang problema? No, sino rito ang hindi nakakaranas na hindi magkasakit? No, lahat po yan ay present po sa atin. Lahat po yan ay applicable po sa atin po yan. Pero dito po sa pag-aaralan po natin, pagninilayan po natin sa Book of Job, tignan po natin yung character po ni Job dito po sa mga pangyayari pong ito. This Job's character. Binasa po natin sa verse 1 to 5, in the land of Uz, ang Uz po ay debatable pa rin po yan. Hindi pa rin po malaman ng mga scholars kung saan po talaga yung land of Uz. No? There lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons. Din po niya, 7 sons. 7 sons. 3 daughters. Ilan na po yun? 10. And he owned 7,000 sheep. 7,000 sheep. 3,000 camels. Ilan na po yun? 10,000. 500 yoke of oxen and 500 donkeys. Ilan po yun? Another po yun. 500 plus 500, 1,000. No? He was the greatest man among all the people of the East. Kaya kung i-compute po natin, Job, meron siyang 7 anak na lalaki, 3 anak na babae, 10. At meron siyang 10,000 sheep and camels at 1,000 yoke of oxen and donkeys. No? Divisible by 10. At marami siyang servants, marami po siyang mga katiwala, marami po siyang mga tagapangasiwa sa kanyang mga hayop, no? Para pahingang kahayupan. No? Marami po nangangasiwa sa kanyang mga hayop at maging sa kanyang bukirin. And he was the greatest man of the East. Sino po ang nagsasabi po nito? Ang ating Panginoong Diyos. Ito yung commendation ng ating Panginoong Diyos dito sa the tempter, dito kay Satan, dito sa kalaban ng Diyos, sa kaaway ng Diyos. Ipinagmamalaki ng Diyos si Job. Ipinagmamalaki ng Diyos si Job. Ito yung kanyang character, this Job's character, he was blameless. He was a perfect man. Yung pagtingin po natin, the word perfect as used in the Bible means complete. Job was a complete man. Because he had God. He had everything that he would consider necessary for a good life. Lahat po ng bagay ay meron din po si Job. May maganda siyang bahay, malaki ang kanyang bukirin sa kanyang pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Sagana po siya sa lahat ng mga material po na bagay.
biniyayaan po siya ng ating Panginoong Diyos ng mga lahat ng kanyang pangangailangan upang siya po ay mabuhay. He was blameless. No, he was a perfect man. Hindi po ibig sabihin na siya ay blameless, hindi na po siya nagkakasala. Hindi po siya sinless. Hindi po siya sinless person. Isa lang po ang sinless person, ang ating Panginoong Jesucristo. No more, no less. This does not mean absolutely sinless because all have sinned. Sabi nga sa Romans chapter 3, verse 23. Lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakabot sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Maging si Job po ay may kasalanan din po siya. Nagkakasala din po siya. Pero yung recommendation ng ating Panginoong Diyos kay Job, he was blameless. Dahil siya po ay patuloy na humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. Every time na siya pinagkakasala, siya po ay humihingi po ng tawad. Kaya nga siya po ay tinuturing na blameless sa panahon po nila. In addition, Job feared God. Isa po ito sa pinaka-importanting karakter po ni Job. Sabi po rito ng ating Panginoong Diyos, he feared God. He feared God. Hindi po ibig sabihin ito na siya po ay natatakot sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ibig sabihin ito na siya po ay terrified o nanginginig sa takot kapag siya po ay hinaharap ng ating Panginoong Diyos. Ang ibig po sabihin na Job feared God, having a deep reverence and respect and awe for God. Meron po siyang mataas na pagkilala, mataas na pagtingin sa ating Panginoong Diyos. Hindi po siya yung tao na binabaliwala lang po yung ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14, we are to fear God and keep His commandments. Meron po siyang banal na pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. No, isa po yun sa mga karakter po ni Job. Because he feared God, no, pinagpapala po siya ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang karakter po nito na siya ay merong banal na pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Yung pagpapala ay nararanasan po ni Job sa panahon po niya. And Job avoids evil. Avoids evil. No, hindi lang po siya blameless, perfect man. Hindi lang po siya may banal na pagkatakot sa Diyos. Maging yung mga tila anyong kasalanan, ito ay kanyang iniiwasan. No, hindi lang po basta kasalanan, kundi yung mga nagaanyong kasalanan, ito ay kanyang iniiwasan. No? Job shunned evil. This means to stay away from evil. Stay away. Lumalayo o nilalayuan yung kasalanan. Diba yung tukso, no? Layuan mo ako, no? Si Job, no? Nilalayuan niya itong kasalanan. No? And we are told to abstain from every form or appearance of evil. Yun po yung character po ni Job, no? Siya po ay matapat, siya po ay upright, siya po ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Dahil meron siyang banal na pagkatakot sa Diyos, maging kanyang mga anak ay isinasama niya na po. Sa binasa po natin, every time na magkakasiyahan ng kailang mga anak, yung kanyang 10 anak, no, nag-aano po sila, nag-family reunion, no? Sabi po sa binasa po natin, kapag sila po ay nag-feasting and drinking, doon po sa kailang panganay na anak, si Job po ay nag-o-offer ng offering sa ating Panginoong Diyos. Ano po yung purpose po nito? Nag-aalay po si Job sa ating Panginoong Diyos kasi nga inisip ni Job baka sa kanilang paglabis na pagsasaya, baka sila ay nagkakasala. Baka sa kailangan labis na pag-iinom ng alak, baka marami na silang mga nasabing hindi maganda. Baka sila ay may mga hindi na magandang bagay na lumalabas sa kailang mga bibig. Baka may mga bagay na sila nagagawang kasalanan. Sa kailang sobrang kasayahan, si Job po ay nag-o-offer. Sin offering. Para ma-at peace ang ating Panginoong Diyos na baka sa tingin niya o inisip niya baka nagkakasala ang kailang mga anak. Meron po siyang malasakit din po sa kanyang mga mahal sa buhay.
No, pero hindi po binanggit dito yung kanyang asawa. Yung anak po, no? Yung anak po yun. Yung anak po, kasi kanyang asawa, kasama niya naman po at namomonitor niya naman, no? No, kayo po, no, meron po siyang pagmamalasakit din po, no? Meron po siyang pakialam sa kanyang mga anak. Ipinapanalangin niya yung kanyang anak na baka sila ay nagkakasala. No, kaya bukas na umaga magsisin-offering ako kay Lord. Ihingi ko ng tawad yung kasalanan ng aking mga anak, baka sila ay nagkakasala. No, kasama po yun sa yung Job feared God and Job avoids evil and he was blameless. Kasi siya ay blameless, he is upright, he feared God, Job avoids evil, maging kanyang mga anak ay natatakot din siya na magkasala. Kaya patuloy niyang inaabot itong kanyang mga anak at inihingi ng tawad yung mga kasalanan na nagagawa ng kanyang anak sa ating Panginoong Diyos through offering. At sa panahon po natin, no, pwede natin ipanalangin ang ating mga anak. Pero hindi po natin pwedeng ihingi ng tawad ang kasalanan ng ating mga anak. Pwede tayong manalangin kay Lord. Pero no, ang ating pong kaligtasan ay personal. Dapat tayo po ay personal na lalapit at dudulog sa ating Panginoong Diyos. At ihingi ng tawad yung ating mga kasalanan. Yun po yung character po ni Job. He was blameless. Job feared God. And Job avoids evil. Ito ay isang nakapaloob po sa karakter ng isang tunay na mananampalataya. Hindi mo pwedeng alisin ang isa po dito. Package po yan sa isang tunay po na mananampalataya. Yung karakter po ni Job at karakter po ng isang tunay na mananampalataya ay the same thing. Na tayo maging blameless din po sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Although nagkakasala tayo, nakagawa tayo ng mali sa lahat ng oras, but meron po tayo tinatawag na paghingi ng tawad. Meron pong 1 John 1:9 na ihingi natin ng tawad ng ating mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos, no? Upang tayo maging karapat-dapat, no, na humarap po sa Kanya. At magkaroon din po tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Magkaroon tayo ng mataas na paggalang sa ating Panginoong Diyos. Kung gaano natin iginagalang ang mga namumuno sa atin, no, lalo ang ating presidente, kapag tayo humarap no, kung tayo kayo nasa Malacanang ngayon, ano kaya itsura natin? Ano kaya suot natin? May mga kapatiran tayo dito na lagi umaattend sa mga fabulous na gathering. No? Ano yung mga suot natin? Di ba pinakamagandang suot natin? Kasi harap tayo sa harap tayo sa Senado, harap tayo kay Presidente. Pinakamagandang suot natin. And I'm sure hindi tayo malilate. Sino naimbitahan sa Senado na late? Hindi tayo papasukin pagka na-late po tayo. Baka 3 hours before, nandun na tayo sa sobrang aga natin. At yung ating kilos, very finis. Yung ating itsura talagang kaaya-aya. Dahil ayaw natin mapapahiya doon sa presidente. Ayaw natin mapapahiya doon sa kaharap nating tao. Same thing with yung fearing God. Yung magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Yung ayaw natin na dulutan natin ng kapigatian ng ating Panginoong Diyos. Yung tayo takot na magkasala. Yung takot po tayo na makagawa tayong hindi maganda para sa Diyos. At magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Diyos na ating sinasamba. Magkaroon ng mataas na pagtingin sa Diyos. Mataas na pagrespeto sa ating Panginoong Diyos. No, kaya nga po, isa sa mga sinasabi ng ating Panginoon Diyos na isa sa mga kanyang utos na huwag nating gagamitin ng kanyang pangalan sa mga walang kapararakang bagay. Diba? Yung mga bagay, yung mga di ba? OMG, yung mga samantala sa panahon ng mga Israelita, very seldom na mabanggit mo ang pangalan ng Diyos.
Kasi kapag nagamit mo yung pangalan ng Diyos sa hindi tamang pamamaraan, baka kainin tayo ng buhay. Bumuka yung lupa, kainin po tayo. Samantalang ngayon, kung banggitin na lang ang pangalan ng Diyos, ganun-ganun na lang, kahit sa mga nadulas lang ng konti, no? Parang social nga daw at pakinggan. Pero hindi po tama, no? Gamitin ng pangalan ng Diyos na walang kabuluhang bagay, no? Yun po yung character po ni Job at character din po ng isang tunay na mananampalataya. At nawa, no, meron po tayong ganyang character sa atin po. Nakagaya po ng character po ni Job. No, ito po yung isa sa mga attack po kay Job. Sabi po sa verse 6, one day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, where have you come from? And Satan answered the Lord, from roaming through the earth and going back and forth in it. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. Very commendable. Ipinagmamalaki ng ating Panginoon Diyos si Job. While the attackers, no, si Satan, ito yung kanyang attack. No? Sabi ng Diablo, does Job fear God for nothing? Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. No, meron na po rito nga discussion po between good and evil, between God and Satan. No? Sabi ng Diablo, kaya lang naman siya nagpupuri sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Kaya ka lang naman niya sinasamba kasi yung lahat ng kanyang mga ari-arian ay sumasagana, dumadami ang kanyang hayop, sumasagana ang kanyang ani, malulusog ang kanyang mga mahal sa buhay, may maganda silang tirahan, kumpleto sila sa pangangailangan, wala na silang kailangan dahil binigay mo sa kanya lahat. Nasubukan mong alisin ang mga bagay na yan. Sabi ng Diablo, tignan ko lang kung hindi ka niya sumpain. Dahil nga, soberenya ang Diyos. No? Alam niya ang mangyayari. No? God is sovereign. Mamaya atin kayo ng Teo class, ha? Mayroon na po tayong paunang talata. No? No, dahil soberenya ang Diyos at alam niya ang lahat ng bagay, no? Hindi niya inilalagay kanyang sarili sa alanganin. Hindi niya pinagmamalaki si Job for nothing. Dahil kilala si Job mula ulo hanggang paa. At ito sa mga testing po kay Job. This Job's testing. From verse 13 to 19, dito na po dumaan si Job sa mga matitinding pagsubok. No? When it rains, it pours. Una po nga testing po kay Job, he is stripped of his wealth. He is taken from riches to rags in a day. Yung kanyang kayamanan, yung kanyang kabuhayan, yung lahat na meron siya during his time. No? All of the sudden, bigla po yung nawala. Remember yung sunog po, yung wildfire po sa California. Sino po may bahay doon po? Meron po ba kayong bahay na nasunog po doon sa California? California Street, no? Ganun po, no? Yung all of the sudden, biglang nawala ang lahat ng mga bagay na yun, lahat ng mga kayamanan ng mga milyonaryo sa lugar po na yun, all of the sudden, no, biglang nawala. Yung buong barangay po na yun, no, na wipe out, all of the sudden, without warning. No, isa po sa mga testing po kay Job. He is taken from riches to rags in a day. Walang natira kay Job. And notice the attack on Job was through his economic security. Ito yung inatake ng Diablo. Yung kanyang economic security.
Ano yung economic security po ni Job? Dito po, no, yung kanya mga employees and his family. Marami po siyang mga alipin, marami po siyang mga manggagawa doon po sa kanyang bukirin. Pagpapastol, sa bukid, sa kailang bahay, sa pangangalaga ng kailang mga ari-arian, marapakarami po niyang mga tauhan, no? His employee, maging kanyang pamilya. Sabi po sa verse 13, one day, when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabaeans attacked and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. No? Ito po yung mga testing na po kay Job. Una po yung sabi po dito, yung kanya mga sheep were used primarily for food and clothing. Sa mga basic necessity po, basic commodities po ni Job during their time. Yung sheep po ng kailang isa sa kailang mga pinagkukunan ng kailang pagkain, maging kailang mga kasuotan, yun po isa sa mga economic security po na ginamit po ng kaaway na kunin o alisin. No? He lost his sheep. At maging kanyang mga necessities in life, yan po ay nawala po yan. Ito yung ginagamit po nila for food and clothing. Ito po mga balat po ng mga tupa. Ano sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 8? So Job lost the number one source in that part of the world for the food and clothing that he and his family needed. And having food and clothing, with this we shall be content. Dahil nga, ang gusto ng Diablo na si Job ay pabagsakin, na si Job ay masilo sa kanyang trap, sa kanyang plano, sa plano po ng Diablo, inalis niya po itong mga bagay kung saan siya po isagana sa mga pagkain at sa mga pananamit. Then Job lost his camels. Ano po yung camel po sa panahon po nila? Yung camel po ay ginagamit po nila for transportation. Yung kanya pong mga ani, kanya mga hayop, binibenta sa karating bayan o dinadala sa marketplace at ginagamit yung mga camel niya to transport lahat po ng goods. At sa panahon natin, yung camel, yan po yung mga kotse po natin, yung jeep po natin, o anumang sasakyan na, o motor, anumang transportation na means po natin, yan po yung camel po. Sa panahon po natin, mga sasakyan po. Isa rin po yan sa mga inalis po, no? Tinanggal po ng Diablo. And take note, ito po ay may pahintulot ng ating Panginoong Diyos. Hindi po gumawa o gumagawa ang Diablo ng mga bagay na gusto lamang po niya. And in fact, nagpaalam nga siya kay Lord. At pinahintulutan naman po ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang mga mangyayari in the end. Ito'y pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos. And finally, Job lost his children. Namatay po ang lahat ng kanyang mga anak. Imagine all of the sudden, nawala ang iyong kabuhayan. Lahat ng kabuhayan mo nawala. Yung ari-arian mo nawala. Mga hayop mo nawala. Yung negosyo mo nawala. Lahat ng mga sasakyan mo nawala. At maging ang mga mahal mo sa buhay ay nawala. Lahat ang anak mo, yung 10 anak niya, lahat po yan ay namatay. His children are killed when a tornado destroyed the house of his oldest son, where they were dining together. Siguro kayang tanggapin ni Job yung mga material na bagay na nawala all of the sudden. Pero yung pagkawala ng kailang mga anak, yun po yung medyo mabigat po doon. Talagang mabigat
At masakit po sa kalooban po ni Job na mawala po yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang mga anak dahil mahal na mahal niya po ito. Of course, mahal po natin ang ating mga anak. Kaya nga si Job, inaalay niya araw-araw ang kanyang mga anak para lang sa kailang mga kasalanan. Para sila ay mapatawad ang ating Panginoon sa kailang mga kasalanan. How much more sa atin? Kaya kung isa ito sa mga patotoo kung saan hindi nakasalalay yung ating buhay o yung ating mga spiritual na buhay sa mga material na bagay. All of the sudden, pwede palang mawala po yan. Kahit anong yaman pala natin, all of the sudden, pwede palang mawala yan. Like classic example, nangyari po sa California, yung nakaraang buwan. Kung nangyari po sa kanila, pwede din mangyari po sa atin. Nangyari kay Job, nangyari sa California, at pwede din mangyari din po sa bawat sa po sa atin. Hindi po ibig sabihin tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi po ibig sabihin tayo mga upright person, blameless person, ay hindi na po tayo makakaranas ng itong mga problema. Tandaan po natin, very recommended si Job because he is a blameless person. What if tayo naman yung inaano ni Lord, no? Nire-recommend. Paano kaya, no? Paano kaya 'yon? Dahil mahal na mahal po ni Job yung kanyang mga anak, no? Yun po yung mabigat na pagsubok kay Job. Iba pa po yung in the context, yun po sa chapter 1 po tayo, iba pa po yung another testing po kay Job. Dito lang muna po tayo. Mag-focus muna po tayo dito po sa unang testing po kay Job. Nawala ka na ng lahat sa buhay. Kayamanan, mayaman ka, nabigla kang nawala ng kayamanan, nawala ng ari-arian, nawala ng trabaho, nawala ng negosyo, at nawala pa ang mga mahal mo sa buhay. Wala nang naiwan po sa'yo. Ikaw na lamang po at yung asawa. Yung asawa po kasama niya po, hindi po namatay ang asawa niya. Sabi ng ibang mga komentary, baka ito hindi pa isinama yung kanyang asawa. doon po sa No, hindi po pwede kasi yun po yung kaagapay po niya, no? Kaagapay po niya yung kanyang asawa po, hindi po pwede, no? Hindi po pinintulutan ni Lord na isama yung kanyang asawa kasi yun yung kaagapay niya po sa buhay, no? Nawala na po yung kanyang mga mahal sa buhay. No, sa ating po mga buhay. Marami din po tayong mga nararanasan na mga hindi magagandang bagay. Kagaya po na nararanasan po ni Job. Kung mangyari din po sa atin ng mga itong bagay, and I'm sure mangyayari po ito sa atin. Bakit nangyari po kay Job na siya ay maghirap ng ganito? Mawalan ng lahat ng mga material na bagay, mawalan ng kanyang mahal sa buhay. Ano po yung dahilan? Because he is a blameless person. Because he is upright before God. Because he feared God. Kaya nararanasan niya po ito. And very recommended by our God. Ibig sabihin, meron pong plano ang ating Panginoon Diyos po dito sa mga pangyayari po ito kay Job. At yan din minsan ang tanong po natin, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit nangyayari ito sa amin? Bakit ito nangyayari? Hindi pa nga tapos yung problema ko, may another problem na naman. At mayroong panibago na naman problem. Remember Job. Naranasan na po ni Job. At napagtagumpayan niya po yan. Hindi niya po napagtagumpayan dahil siya ay blameless. Hindi niya po napagtagumpay ito dahil siya ay upright before God. Hindi niya po ito napagtagumpayan dahil he feared God. Napagtagumpay niya po ito dahil meron po siyang Diyos. At yung Diyos ay sumasa kanya. Yung Diyos ang tumulong po sa kanya na mapagtagumpayan po ang mga bagay po na ito. Hindi po dahil siya po ay mabait o maka-Diyos o relihiyoso, hindi po. Dahil siya po ay sinasamahan ng ating Panginoong Diyos.
No, yun po yung ano po ito, no? Clue po doon. Nung nangyari po ito kay Job, at pwede rin po mangyari sa atin, ano yung magiging response po natin? Ano naging response po ni Job at ano rin po magiging response po natin? Kapag dumating na po yung sa pagkakataon na maranasan na po natin ang iba't ibang mga problema. Ano yung response po natin? This Job's response. At pwede po natin maging response din po sa atin. Tapos sa verse 20 hanggang 22, nung nangyari na po lahat ng mga bagay po to kay Job, nawala yung kanyang ari-arian, kanyang kayamanan, kanyang negosyo, ang lupain niya nawala na, may kumamkam ng ibang mga tribo, at maging kanyang mga anak ay nawala na rin, lahat ng bagay ay nawala sa kanya. Sabi ni Job, at this, verse 20, at this, Job got up. Isang araw na po nangyari ito account po ito, isang araw po ito nangyari, hindi po ito iba-ibang araw, isang araw lang po ito nangyari. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. No? This Job's response. Una po, in these losses, we find him worshiping God. Declaring, naked I came into this world, and naked I will go out. He worshiped God. Na din kanyang pagsamba sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga nangyayari ito sa kanyang buhay. Imagine, no, na-quote niya pa yung itong bagay, naked I came into this world, and naked I will go out. Sino rito ang isinilang na meron ng hawak na cellphone? No, sino isinilang na meron ng tawag to, may relo na sa kanyang braso. No, sino sinilang na meron ng tinatawag na golden spoon? Tama ba, golden spoon? No? Silver spoon, golden spoon. Sino sinilang na may damit na, nakabarong, nakadress? Diba lahat po tayo isinilang naked, hubot-hubad. Kaya na ang argumento namin kanina, sabi dito, di ba ni Job, naked I came into this world, and naked I will go out. Bakit daw yung mga namatay daw, mga nakabarong naman daw, no? Ang gaganda ng suot. Physically speaking, no, nakabarong po tayo kapag tayo namatay. Pinag-uusapan po dito, kapag tayo ay namatay at tayo humarap na sa ating Panginoon Diyos, naked po tayo. Wala tayong may itatago sa ating Panginoong Diyos. Kung paano tayo lumabas at sa sinapupunan ng ating mga magulang na hubot-hubad, hubot-hubad din po tayong babalik sa ating Panginoon Diyos, at alam po ng ating Panginoon Diyos sa ating pagbuong pagkatao mula ulo hanggang paa. Walang maililihim po sa atin. Kahit yung pinaghirapan nating kayamanan for 50 years na pag-iipon natin, wala po tayo kahit singkong madadala po dyan. Tayo po'y haharap na hubot-hubad sa ating Panginoong Diyos. No? Kaya, yun po, he worshiped God. Ganon din po yung naranasan ni Joshua nung sila po ay natalo sa Ai. Nung nilusog po nila yung Ai na napakaliit na lugar, natalo pa sila. Kaya nung siya po natalo, ganito rin po yung ginawa po ni Joshua, got up and tore his robe and shaved his head. Ito po yung tanda ng matinding, masidhing pagluluksa. Dito po, he worshiped God. Kahit po ganito yung nangyari sa kanya, meron po siyang tamang pagkaunawa sa Diyos. Meron po siyang tamang pagkilala sa Diyos na kanyang sinasamba. Dito po, i-apply din po natin yung alam po ni Job, yung soberenya ng Diyos. God is sovereign. Mamaya,
mamaya mas lalo natin maunawaan ng soberenya ng Diyos, no? Kaya atin po tayo mamaya ng tayo class, no? No, naunawaan po ni Job yung soberenya po ng Diyos po dito. Kasi kung di niya po nauunawaan that God is sovereign, hindi po siya dadating doon sa punto na ang pangit na nangyayari sa kanya, tapos sasambahin niya pa ang Diyos. Dahil meron nga siyang tamang pagkaunawa sa Diyos, he worship God. Kahit na ganito yung nangyayari sa kanyang buhay, kahit na napakapangit na sitwasyon ng kanyang buhay, kahit na lahat ay kinawa sa kanya, lahat ay nawala sa kanya. He worship God, hindi lamang po yan. He blessed the name of the Lord. He blessed the name of the Lord. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. No, para itong kanta, no? Blessed be the name of the Lord. No? The Lord has give and the Lord has taken away. Ito po ay in the context nito pong mga material na bagay po. Hindi po ito in the context of salvation. Hindi po ito applicable sa context of salvation. Ang context po nito ay yung mga material na bagay na si Lord ang nagbigay ng mga material na bagay na ito. Si Lord ang nagbigay ng mga kayamanang ito. Si Lord ang nagbigay ng aking mga anak. Si Lord din ang may kakayahan. Si Lord din ang may ano bang term to? May karapatan. Ayun, no? Exact term. Si Lord din ang may karapatan ng kumuha ng mga bagay na ito. Kaya sabi niya, blessed be the name of the Lord. Naunawaan niya yung principle of life. Na si Lord ang nagbigay ng lahat ng bagay nito. Si Lord ang may-ari ng sanlibutan. Si Lord ang may lalang ng lahat ng bagay. At pag-aari niya to, siya rin may karapatan sa lahat ng bagay na ito. Nung namatay ba yung anak ni David, kinuwestiyon niya ba si Lord? Bakit mo kinuha yung anak ko? Yung anak ni David na sa pagkakasala kay Bathsheba. He blessed the name of the Lord. Dahil meron siyang tamang pagkaunawa sa ating Panginoong Diyos. At kahit na siya ay kunin ng ating Panginoong Diyos, no? Hindi po siya mag-aatubili na ibigay ang kanyang buhay. Kaya, dito po sa ating pong aklat din po no, kay Book of Job, meron po siyang tamang pagkaunawa patungkol sa resurrection, panibagong buhay o pagkabuhay na muli. Sa Old Testament po, yung resurrection po ay hindi po malinaw po sa kanila. Yung salvation po ay hindi po maliwanag po sa kanila. Maging muling pagkabuhay. Pero si Job, meron po siyang tamang pagkaunawa sa muling pagkabuhay. Ito ay inimpart na po sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Job chapter 14, verse 14, sabi po ni Job, if a man dies, will he live again? Then, pag abante po natin sa chapter 19, verse 25, sabi niya, I know that my Redeemer lives, and that in the end, He will stand upon the earth. I know that my Redeemers live. Nakakapslak po yung Redeemer. Which pertaining sa ating pong Panginoong Hesukristo. Alam niya na mabubuhay ang tagapagligtas, buhay ang tagapagligtas, at siya ay bubuhayin muli sa susunod na panahon. Bagamat siya ay mamatay, siya ay muling bubuhayin. Ngayon po pangako po ng ating Panginoong Jesucristo. He blessed the name of the Lord. And Job responded to his suffering with great faith. Ito yung kanyang tugon. To his suffering with great faith. We are told that in all these things, he did not curse God or charge God foolishly. Hindi po nagkasala si Job. Sa verse 22, hindi po nagkasala si Job sa mga bagay po na to. No, bagkus nalugod po ang ating Panginoon Diyos doon po sa pangyayari. Talagang very commendable. No? Ito pong si Job.
At alam po talaga ng ating Panginoong Diyos ito nga pangyayari pong ito. No? Job responded to his suffering with great faith. Hindi po ito ma-accomplish ni Job kung wala po siyang tamang pagkaunawa sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi po tama ang kanyang pananampalataya, hindi po ma-accomplish po ni Job ang mga bagay po nito. Ibig sabihin, yung faith o yung pananampalataya po ni Job ay tama po. Nakaayon po doon po sa dakilang plano po ng ating Panginoong Diyos. Okay? With great faith. Tumutugon si Job ayon sa kanyang pananampalataya. Nawa, yung ating pagtugod din po no, sa mga ganitong suliranin sa ating mga problema sa buhay, meron tayong tamang pagkaunawa sa salita ng ating Panginoong Diyos. May tayong tamang pagkaunawa sa ating pananampalataya. Lalo-lalo meron tayong tamang pagkaunawa sa ating nag-iisang Diyos. Yun yung ating pong tugon no, sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi po natin mapagtatagumpayan ng mga itong bagay without the help of our God. Every time na makakaranas po tayo ng mga matitinding pagsubok, lagi po natin tignan yung ginawa ng ating Panginoong Diyos. Meron pa bang higit sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Higit pa po yung naranasan o ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, higit pa po dito po sa naranasan ni Job. No, tignan po natin lagi po yun, no, na hindi higit ang ating mga karanasan sa ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kung ganun yung pangyayari, no, meron tayong pag-asa na tayo po itutulungan at gagabayan po ng ating Panginoong Diyos na mapagtagumpayan po yung mga bagay po na yan. Ano man yung mga bagay po na yan. Yung naranasan ni Job, pwede nating maranasan. Pero isa po ang pinakamagandang bagay po na pwede nating panghawakan, na mayroong pangako ang ating Panginoong Diyos na hindi niya tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. Kung meron lang po tayong tamang pagkaunawa po sa ating Panginoong Diyos, meron po tayong tamang pananampalataya patungkol po sa ating Panginoong Diyos. Kaya meron po tayong assurance na tayo po ay kanyang tutulungan at gagabayan. Patuloy lang po tayong tumawag sa ating Panginoong Diyos at nawa hindi po tayo magkasala every time na tayo po ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok. Bagkus mabigyan pa po natin ng kaluguran ng ating Panginoong Diyos sa mga pagsubok na ito. Malugod pa rin po ang ating Panginoong Diyos. Mag-glorify ang ating Panginoong Diyos sa lahat po ng mga pagsubok na nararanasan po natin sa ating buhay. At sa ating pong conclusion, sa ating pong pagtatapos, the book of Job is God's inspired answer to the issue of suffering in life. Minsan hindi po talaga natin maintindihan ang mga pangyayari sa ating buhay. But there are some conclusions that we can reach based upon what God has revealed in His Word. Whatever happens, God is still there. God is still in control. And He always cares for us. God is sovereign over all things, including our sufferings. Kaya lahat ng bagay, yan po ay nasa soberenya ng ating Panginoong Diyos. At nawa, maunawaan po natin yung soberenya po ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y manalangin. We thank you, Lord, sa oras na ito, sa biyaya mo na patuloy mong ipinagkakaloob sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na tumitingin sa lahat ng bagay. Meron kaming Diyos na alam ang lahat ng bagay. Meron kaming makapangyarihang Diyos na alam ang lahat na mangyayari sa aming mga buhay. We thank you, Lord, dahil ikaw ay Diyos at ikaw ay makapangyarihang Diyos. At maging sa buhay ng aming kapatid na si Job, we thank you, Lord, dahil
siya ay matapat sa iyong mga salita. Siya ay matapat na naglilingkod sa iyo. Meron siyang banal na pagkatakot sa iyo. We thank you, Lord, dahil biniyaan mo siya ng ganong buhay, ng ganong character. Kaya kami din, Panginoon, ay patuloy dumudulog sa iyo. Nabiyayaan mo rin kami, Panginoon, ng mga bagay na ito, na magkaroon kami ng tamang pagkakilanlan sa iyo. Magkaroon kami ng tamang pagkakilala sa iyo. At magkaroon kami ng mataas na pagtingin sa iyo, sa iyong mga salita. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na masunod namin ang iyong dakilang layunin. Maunawaan namin ang mga nangyayari sa aming paligid, nangyayari sa aming buhay, nangyayari sa aming mga pamilya. Maunawaan namin na ikaw ang may control ng lahat ng bagay. Wala kaming control, but you are in total control of everything. Kaya salamat, Panginoon, at ipaunawa mo, Panginoon, ang mga bagay na ito sa bawat sa amin. Na maging ang kalamidad, maging ang nature, maging ang unos, ay kontrolado mo. Maging ang mga sakit, ay kontrolado mo. Kontrolado mo ang lahat ng bagay na iyong nilikha. Dahil ikaw ay Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Dahil ikaw ang lumikha nito. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasabit sa iyong dakilang kapangyarihan. Na patuloy nga naming masunod ang iyong dakilang layunin. At kung bakit nga kami naririto sa mundong ito. Maunawaan namin ang aming layunin sa mundong ito. At ipaunawa mo, Panginoon, kung bakit nga kami nag-i-exist sa mundong ito. Ay iyon ay upang ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin sa espiritu at katotohanan. Dahil ikaw ay Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. At tulungan mo kami, Panginoon, at sa tulong ng ipong Santong Espiritu, na mapagtagumpayan namin, Panginoon, anuman ang hamon, Panginoon, ang hamon ng buhay. Kung ito man ay sa relationship, kung ito man ay sa pananalapi, o ito man ay sa negosyo, o ito man, Panginoon, sa mga spiritual battle namin, ito man sa aming mga physical illnesses, Lord, tulungan mo kami na managumpay sa mga bagay na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, at patuloy naming ipinagkakatiwala ang mga bagay na ito sa iyo. Dahil ikaw ay makapangyarihang Diyos. Hawak mo ang lahat ng bagay, nakasalalay sa iyo ang lahat ng bagay. Kaya sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Maging ang aming buhay, Panginoon. Nawa ito ay maging kaaya-aya sa iyo, Panginoon, sa iyo pong harapan. Na kami rin, Panginoon, na maging commendable. At tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan anuman ang mga struggles namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan dahil ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay mahabaging Diyos. Ikaw ang nakakita ng lahat na mga ginagawa ng bawat isa. Kaya nawa, Panginoon, patuloy mong katagpuin anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak. Patuloy na ma-provide nga, Panginoon, anuman ang aming mga pangangailangan. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya sa namin ito itinataas at patuloy na ipinagkakatiwala. Kaya pinupuri ka namin at patuloy na sinasamba, hindi lamang sa lugar na ito, maging sa aming mga puso't isipan. Ikaw nawa ang maitaas namin sa lahat ng mga gawain sa iglesyang ito. Ikaw nawa ang maitaas namin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw nawa, Panginoon, ang maitaas namin sa loob ng aming pamamahay, sa loob ng aming mga opisina, sa loob ng aming mga eskwelahan, at maging sa community, ikaw ang maparangalan. Dahil ikaw ay tapat at buhay na Diyos. At ikaw ay makapangyarihang Diyos. We thank you, Lord.
sa mga biyaya na patuloy mong ipinaparanas at ibinibigay sa bawat sa amin. Nawa patuloy mo nga kaming pakabanalin, Panginoon, at madatnan mo kaming patuloy na tapat na naglilingkod hanggang sa iyong muling pagparito. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa fellowship na patuloy mong ipinagkakaloob at pinagkakatiwala sa bawat isa. At patuloy pang pagyamanin pa, Panginoon, ang pananampalataya ng iyong mga anak. Patuloy pang ipaunawa, Panginoon, sa bawat isa ang iyong mga salita. Patuloy nawa, Panginoon, na ikaw ang maihayag namin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Maging maalwan man ang aming mga buhay, purihin ka, Panginoon. Magkasakit man kami, purihin ka, Panginoon. Bawian man kami ng buhay, purihin ka, Panginoon. Ano man ang mangyari sa amin, mialay nawa namin, Panginoon, ang buhay na ito for your glory alone. Dahil ang katawang lupang ito ay pag-aari mo. At ang lahat ng bagay na meron kami, ito'y sa iyo. Kaya sa iyo namin pinagkakatiwala, itinataas, Panginoon, ang lahat ng bagay sa amin, bagi sa aming mga mahal sa buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang presensya. At salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. At salamat, Panginoon, sa kaligtasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa iyong mga anak. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of